alam naman ng buong sambayan ng Pilipinas yung mga naging aligasyon sa flood control, yung kontrobersiya dyan. Alam ng buong Pilipinas nga na sinasabi na hinahanap natin, that is na merong around 1.4 trillion na pera ng taong bayan which was misused. Gusto natin na impeach yung Pangulo, ang Vice President dahil dun sa sinasabing 125 million na confidential funds. Hindi ba dapat mag-isip-isip muna kami sa Kongreso? Do we have the moral ascendancy to be the trier, to be the initiator of this impeachment complaint, considering na merong mas malaking kontrobersiya na nasa ulo ng mga congressman? Siguro dapat ang gawin namin muna ang tignan namin, ang imbestigahan namin kung totoo nga na merong mga 1.4 trillion of alleged people's money ang naibulsa o nawala, bago namin tignan yung kay BP Inday Sara. And alam mo, yung na-file naman is just a rehash of what has been filed during the 19th Congress. Wala naman bago. Binasa ko lahat ng impeachment complaint. There is no new allegations. Wala naman akong nakikitang new evidence being shown or being pointed out to. Ano ba yung naging ganap para sa kalaman lang ng mga kababayan natin na hindi nakapanood kasi hapon during trabaho nila, gusto nilang marinig? Ano ba yung mga bold na pangyayari kanina? Meron kaming nabalitaan na merong inatras, tapos yung isa ibinasura dahil labag doon sa one-year bar rule. Kong. Okay. Ngayon, Admar, ganito yan. Merong 4 na impeachment complaint na dininig kaninang umaga sa Committee on Justice. Doon sa 4 na impeachment complaint, yung unang impeachment complaint na final, pinag-usapan if it is sufficient in form. Ang naging desisyon ng komite, itong unang impeachment complaint was filed on February 2. Alam naman natin, noong 2025, ang Korte Suprema nag-issue ng kanilang desisyon at sinabi sa kanilang desisyon na no impeachment complaint can be commenced before February 6, 2026. Ang ibig sabihin ng commencement, yung pag-file nito sa Office ng Secretary General. So, dahil ito final February 2, ibig sabihin, kung pagbabasihan natin yung desisyon ng Korte Suprema, it was premature. It was filed within the 1-year ban. Ang argumento ng mga ibang kasamahan natin sa Kongreso, ang sinasabi nila, hindi. Dahil lang kailangan pagbasihan, nakasaad naman daw sa impeachment rules ng Kongreso, ang impeachment is initiated upon its referral to the Committee on Justice. Pero ang sabi nga natin, ang pinunto natin, commencement is different from initiation. Doon sa ruling ng Supreme Court, ang ginamit na salita ng Supreme Court is commencement. Hindi naman niya sinabing initiation. Initiation is a 2-step process. First is the filing of an impeachment complaint. Second is the referral to the Committee on Justice. Yun yung 2-step ng initiation. Pero ang ginamit sa ruling ng Supreme Court, commencement. No impeachment complaint shall be commenced prior to February 6, 2026. So ang ibig sabihin ng commencement, ang pag-file ng impeachment complaint sa Office ng Secretary General. So the first impeachment complaint, napagbotohan that it is not sufficient in form because it was filed inside the 1-year ban for filing of an impeachment complaint.
Yung pangalawang impeachment complaint naman, withdraw ng mga nag-endorse dito nila Congresswoman Laila De Lima, withdraw. Ang natira was the third and fourth impeachment complaint, which was deemed sufficient in form. So pwedeng itong dinigin ng komite at bukas nga ang pag-uusapan naman yung sufficiency in substance. Opo. So, doon po sa meron na bang na-desisyonan po, Kong, na umusad? Ang uusad is the third and fourth impeachment complaint. Yun yung ang desisyon ng komite, they are both sufficient in form. Opo. Kanina po, nabanggit nyo naman during sa pagdinig po dyan sa pagtalakay sa impeachment versus VP Sara, ito pong naging joint affidavit ng mga dating sundalo po. Maaari nyo po bang may paliwanag po kung bakit naisingit nyo po iyon? At baka may magtatanong din, ano bang naging connection dito sa paghimay natin sa impeachment complaint against kay VP Sara Duterte? Alam mo, Admal, doon sa mga endorsement sa sponsorship speech ng mga nag-endorse doon sa apat na impeachment complaint, lagi nilang sinasabi na kailangan raw dinggin yung impeachment complaint na nag-file dahil there was a misappropriation of government funds, yun nga confidential funds. Meron raw betrayal of public trust, meron raw culpable violation of the Constitution, meron raw mga statements na nagsasabi that the Vice President misused government funds. So ang sabi ko nga, okay, sige, total, binanggit nyo yan. Tama naman na kailangan imbestigahan natin yung mga bagay na yan. Kailangan desisyonan ng Committee on Justice. However, ang sabi ko, pag kinonsidera natin yan, kailangan rin, we have to also consider that yung committee natin would be impartial para hindi sasabihin ng mga tao na moro-moro yan. So sabi ko, in the light of the February 23 joint affidavit filed by the 18 ex-Marine and which was also filed in the Office of the Ombudsman, which stated na merong mga aligasyon na meron raw mga congressman nakatanggap ng bag, nakatanggap ng maleta, kundi sa opisina nila, doon raw sa townhouse o sa kanilang bahay. Sabi ko, teka muna, meron din mga aligasyon na during the 19th Congress, the first impeachment, may mga congressman na bumoto in favor of the impeachment dahil merong consideration na kapalit. Sabi ko, in the light of all these allegations, siguro dapat bigyan natin ng pagkakataon yung mga members ng Kongreso which has been alluded to o napangalanan. So ang sinasabi ko nga, hindi ko naman tinutukoy o hinuhusgahan yung aking mga kasamahan. Kaya nga binibigyan ko sila ng pagkakataon. Sabi ko dapat siguro bigyan natin sila ng pagkakataon na kung sa palagay nila that they have been implicated, then dapat siguro para hindi maapektuhan yung impartiality ng komite na didinig doon sa impeachment complaint against the Vice President, dapat siguro bigyan natin silang pagkakataon na mag-inhibit o mag-recluse. Yung magkusa na lang sila para hindi maapektuhan yung pagdinig sa komite. So yun, binibigyan ko sila ng pagkakataon. Sabi ko, hindi ko kayo inuhusgahan. Binibigyan ko pa nga po kayo ng pagkakataon. Na kung sa tingin nyo, baka magkaroon ng usap-usapan na bias ang komite dahil nga na-implicate yung mga pangalan nila, huwag na silang sumali sa pagdinig, mag-inhibit na sila. Akalain mo ba naman, hindi pa ako natatapos magsalita. Si Kong Terry Ridon na aking kaibigan naman ay nag-react kaagad at nanggagaliite at pulang-pula. Hindi ko alam kung bakit. Opo.
kagaya ng pagtanggap nila sa affidavit din ni Madriaga na gagamitin sa impeachment. Totoo, di ba? So sabi ko, di ba, kung gusto natin, huwag tayong pagdaduahan ng mga tao, ng mga Pilipino. Then magkusa na tayo. Let us show them that the semblance of impartiality, and how do we do it? Yung mga taong implicated, bigyan natin sila ng pagkakataon. Mag-recluse na sila on their own, voluntarily, o kaya mag-inhibit sila voluntarily para hindi pagdudahan ang magiging proseso sa komite. Wala naman masama doon, di ba? Opo, baka iyan naman yung kanilang isasagot po kung may hihiling na imbestigahan din dyan sa Kamara yung itong pasabog ng mga dating sundalo. Baka sabihin na, ay baka matingin nila impartial kami, hindi na namin ano yan kasi nandito yung mga inaakusahan. Baka doon nila gagamitin yung ganong rason po, Congressman. Well, hindi natin alam, pero feeling ko, ang sinasabi nga, di ba, sabi ni Kong Terry Ridon at ni Chair Ruistro, irrelevant raw yung aking manifestation. Sabi ko, hindi irrelevant yan sa pagdinig ng form and substance. In fact, yung aking manifestation is hits the very heart of the impeachment process. Yung pagdinig ng Committee on Justice, it is in the very heart of the Committee on Justice. Kasi kung hindi namin magpapakita ang aming impartiality, bakit pa namin didinigin? Di magiging moro-moro lang. Kasi kung partial naman pala kami o nadungisan na yung pagdinig, di wag nang dinigin, i-endorse na lang sa plenary, di ba? Opo. Meron ding mga naging sentro din ng debate po yung naging pahayag naman ng partido ng National Unity Party po, Kong, no? Na doon sa una nilang statement, nababanggit doon na quote-unquote most likely not vote in favor, no? Tapos medyo kasi nga alam mo naman kung sino yung mga yung mga nagiging maingay mga kritiko nitong sa kay Vice President Sara Duterte, siguro na pressure siya kaya medyo nag-step back doon sa kanilang statement po. Ano naman po yung polusyon ninyo sa ating mga kongresista po diyan, mga kasamahan po ninyo, Kong, baka may ma-share kayo kung pwede. Admar, ganito alam naman ng buong sambayan ng Pilipinas yung mga naging aligasyon sa flood control, yung kontrobersiya dyan. Alam ng buong Pilipinas nga na sinasabi na hinahanap natin, that is na merong around 1.4 trillion na pera ng taong bayan which was misuse. Gusto natin na impeach yung Pangulo, ang Vice President dahil dun sa sinasabing 125 million na confidential funds. Hindi ba, dapat mag-isip-isip muna kami sa Kongreso. Do we have the moral ascendancy to be the trier, to be the initiator of this impeachment complaint, considering na merong mas malaking kontrobersiya na nasa ulo ng mga congressman? Siguro dapat ang gawin namin, muna, ang tignan namin, ang imbestigahan namin kung totoo nga na merong mga 1.4 trillion of alleged people's money ang naibulsa o nawala, bago namin tignan yung kay BP Inday Sara. And alam mo, yung na-file naman is just a rehash of what has been filed during the 19th Congress. Wala naman bago. Binasa ko lahat ng impeachment complaint. There is no new allegations. Wala naman akong nakikitang new evidence being shown or being pointed out to. So, yung sa akin lang, kung tatanungin mo ko, parang siguro dapat mag-concentrate na lang ang Kongreso na
na sa trabaho kasi madaming mga challenges na darating sa atin. Ito, napakasamang timing nga yung nangyaring gera sa Iran, which would definitely have a negative effect dito sa Pilipinas.